Maraming araw mga kakuya. Papunta ngayon tayo sa LTO para i-follow natin yung Oh my God! license card. Kasi itong license na ito na-process ng last 2023. So ngayon, pupunta natin guys. Ipas ang isang taon. Subukan natin kung meron ng issue na kaya magandang araw mga kuya. Oh my God! Today is my daily grind. Pupunta tayo mga kuya sa sa LTO Pasay para mag-follow up tayo ng license ID card kung available na para sa ating kliyente. As per my client, May 2023 ito na process. So ngayon guys, try nating subukan. Kasi guys, may binigay na contact number itong LTO Pasay. So pag tinawagan mo naman parang naka-block yung tawag. So ibig sabihin nun, sumasagot lang sila through texting. So kahapon guys, sinubukan natin i-text to confirm kung may release na yung card. So ayun, dahil palibasag, alam naman natin pag government, kahit may telepono pa yan, hindi basta-basta tayo ma-accommodate. So kaya ayun guys, ayan, pasalukuyan tayo palabas dito sa multinational village kung saan ako nakatira at kung saan din yung office namin. Actually guys, gusto ko lang sabihin sa mga hindi nakakaalam, si Kuya Dormix Daga isang liaison officer. Kumbaga parang messenger din na kumbaga modified lang. Ang messenger mostly kumbaga hatid ng sulat lang or mga kung ano-ano. Ang pagkakaiba ng liaison officer kasi nagpa-process ka ng mga dokumento, like halimbawa mga bintahan ng real estate property o transfer. Kaya nag-aasikaso po tayo niyan. Yan po ang pagkakaiba ng isang pasahero sa isang liaison officer. So, kung hindi nyo kayo, mga kakuya na itanong, bali sa trabahong ito ay halos pa 7 na taon na tayo. Kung titingnan natin sa tagal sa trabaho natin ito, kung titingnan natin veterano tayo sa pagdating sa mga ganito. Pero sa akin pong lagay, hindi po tayo nag-a-assume ng 40 ganun na tayo katagal, ganun na din tayo kahusay pagdating sa paglalakad o pagpuproseso ng mga dokumento. So, at the same time po, kasi yung boss ko as a lawyer, at the same time real estate broker. So kaya halo-halo yung nagiging trabaho natin. And take note, kapag ka mo stress or nag-pressure sa trabaho, dami rin si Kuya Dor. So, ayun. Bukod kasi sa mga kaso, gaya ng mga hawak namin kaso, kasi yung lawyer ko ay corporate lawyer. So, kalimitan mga company owned lang, sa company lang yung pinahawakan namin mga kaso.
Like mga labor case, uh, criminal case, yan. Pero pagdating sa mga kaso ng mga siya mga tulad sa patayan or mga illegal drugs, hindi po humahawak ang bush ko niyan. Kasi ano yan, kumbaga mas may stress, ma-pressure, saka medyo harm sa buhay. Parang January lang recently, ayun, mayroon kaming isang kaso na may isang kaso kaming inasikaso. So friends ito ng boss ko, so si Kuya Dor ang pinakang acting lawyer. Ako yung nag-asikaso ng mga papers para sa release. Kasi na-issue ng warrant, so na-detain siya. Ang naging kaso sa kanya, cyber libel. Parang defamation. Ayun, kinasuhan siya. Tapos andun siya sa trabaho niya, doon siya dinampot ng mga pulis para ipinting sa case. So, tayo po ang nag-asikaso noon, mga kakuya. Inaabot tayo guys, ito mga kakuya ng gabi doon, alas 7 na ng gabi. Nagsimula tayo siguro mga 8 ng umaga kasi ang pag-asikaso ng kanyang pagpapalaya saka pagpiyansa, kukuha nga ng mga police clearance, barangay clearance, or indigency clearance. Then magpo-provide ka ng fingerprint ng isang akusado o ng isang nakakulong, left and right hand, lahat ng daliri, tapos picture, front and left side and right side. So kapag na-provide mo na yung galing sa barangay, pupunta ka ngayon sa isang police station para kumuha na naman ng police clearance. Ikaw po itong police clearance na ito kaysa police clearance yung ginagamit natin sa pag-apply ng isang trabaho. So right after that, makakakuha ng police clearance, magtutungo naman kayo sa MTC o sa Metropolitan Trial Court, kung saan yung nasasakupan ng akusado at ng kaso, kung saan ng jurisdiction. Doon, bago ka makakuha ng clearance sa MTC o sa Metropolitan Trial Court, i-verify muna yung tao kung may mga iba pang pending na case. So kung wala naman, ayun, magbabayad ka ngayon ng processing fee ng clearance sa mismong kalimitan naman kasi ng MTC, nasa mga city hall yan. Right after na makakuha ng MTC clearance, so meron ka ng police clearance, barangay clearance, then may MTC clearance, pupunta ka naman sa prosecutor's office. Ipupotocopy mo yung photocopy ng barangay clearance. Yung dating clearance is photocopy mo lang yun. Then sasabit mo siya sa prosecutor's office. Tapos kung pagpapiyansa yan, may parang ginagawang dokumento yan.
Hindi ko na lang ma-remind, sure guys. Tapos once na maisuhan kayo ng ano, maisuhan na ng prosecutor's clearance, pupunta na kayo ngayon sa RTC o sa Regional Trial Court para kumuha rin ng clearance. Ang clearance po, bawat ano naman, mura lang yan. Nagkakahalaga lang ng 50 pesos to 100 pesos. Ayan. Yun po naman, same day, once na mabayaran nyo, dipindi sa proseso, wala pong 30 minutes para i-release din yun. So, right after, na-release yung pinakahuli na step, yung RTC clearance, magtutungo ka na ngayon sa police station or sa kung saan nakadetain yung akusado. Ngayon, bibigay mo yung original copy ng mga dokumento, kagaya ng nabanggit ko, ng mga RTC clearance, police clearance, RTC clearance, prosecutor clearance, at saka yung sa barangay clearance, together with fingerprint and photo ng akusado. Ayun, bibigay mo siya sa personnel sa releasing personnel ng kalabusan o sa kung saan police station siya nakapintin. So, ayun. Tapos na yun, guys. At kung hindi nyo guys ay tatanong ang siyansa ng isang kaso na cyber libel, nagkakahalaga po ng 10,000 ang siyansa niyan. Yan, bagamat nakapagpiyansa ka na, dati ano lang, piyansa ng pansamantalang paglaya yun. Aatin ka pa rin ng hearing. Kailangan yung hearing na ibibigay sa iyo, i-schedule sa iyo ng court, kailangan matinan mo yan. Kasi kung hindi mo atinan dyan, pwede ka uling arestuhin ng mga pulis para dalhin ka na sa kustodiyan nila. And ang isa pang kapag hindi ka umatid ng hearing, ay yung bail bond mo hindi mo na ma-refund. Kaya dapat, para mabalik, halimbawa kung 10,000 yung bail bond nitong cybercrime case mo, kung hindi ka atin ng hearing, hindi na mo muna babawi yung 10,000 piyansa mo. And take note guys, itong piyansang ito, bago i-release yung certification ng Regional Trial Court o RTC, kailangan mo munang isettle ito sa land bank or depende sa isang court kung anong bangko yung accredited niyang para mag-receive na bayad. So, ayun, magpipilap kayo ng form, bali 4 na form yun. Tapos punta na kayo ng land bank, right after na mabayaran, yung resibo, ipipresent na sa RTC. Release the certification. Ayun guys. Ganun ang proseso. Guys, regarding naman sa transaction ko para sa mga real property, transfer, o lahat ng may connection sa mga property, either pagbabayad ng buwis
Kasi yung buwis, pag-transfer, maraming buwis. May tinatawag tayong BIR, buwis sa BIR, stay tax. Tapos, sa kung saan nasasakop na municipality yung property mo, may tinatawag din tayo dong transfer tax. Yan. Sa mga susunod kong video, upload ko kung paano naman mag-transact ng mga real property. So ayun guys, anyway, nasa C5 extension na tayo. Dito pa rin dito sa Parañaque. Dito sa gawin likod ko, sa pinanggalingan natin, umikot lang kasi tayo. Dumaan ako sa gate ng subdivision. Umikot lang tayo. So, itong sa likod ko, yung pinanggalingan natin, kung didiretsuhin mo yan, papunta yan ng Tagaytay, Cavite, Plastic yan. So, itong nasa harap natin, na way, ito yung papunta tayo sa sa Sukat Highway. Ito kasi yung C5 extension. So, ayan guys, bali siguro 30 minutes or more, andun na tayo sa LTO Pasay para, kagaya na sinabi ko nga kanina, para i-follow up kung may release na yung card ng ating kliyente. Kasi nga before, ang issue, nagkaroon ng maraming backlog para sa releasing ng saka notified nila yung license card. So yun, nagkaroon ng backlog. Ito guys, license na ito, bali unang lisensya pa lang niya to, aming kliyente kasi bata pa yun. Na-process May 2023. So halos 1 year. Ayun, kaya guys, o mga kakuya, subukan natin puntahan ngayon. Ayan guys, nakita nyo ba yung aeroplano? At guys, ito, malapit lang kami sa sa Naiya. Ayan, ito guys yung LRT extension from Pasay, Baclaran to Cavite City. Hindi makakaroon ng Cavite City, only sa Bukana lang tubali ng Cavite. Yan, hindi pa guys nag-ooperate, pero nag-dry run na yan. LRT na yan. So kaya guys, kung halimbawa nasa Baclaran ka, kung pupunta ka ng SM Sukat or Cavite, kakalis ka na ng traffic by LRT transit. Ayan. Malapit na yan guys matapos. Hindi lang natin madadaanan kasi LTO Pasay lang tayo. Ang LTO Pasay dito lang sa may Terminal 3 ng Naiya. Hindi tayo aabot ng Baclaran, kaya hindi natin makakita guys. Ayan. So yung mga hindi pa naka-subscribe kay Kuya Ador, pa-subscribe na lang and click the notification for update my mga latest video. So daan muna tayo ng gasolinahan guys para magpasalin. Ayan, ang extra advance 5840, ang XCA 6420, and ang Euro base 6570. Diesel max 5840, sorry mga kakuya. Ang diesel max 5840, ang extra advance 6420, ang special gasoline 6570, at yung blaze na octane
7438. Ayan guys, papasa rin tayo, 100, full tank. Unleaded. Okay na, dito. Okay na? Ayusin mo, tropa. Lalapag. Okay, okay. Pila maganda gasolina dito. Ah. Mura ba ang gasolina? Anong meron? Tulo! Okay na din eh. Unleaded, 100 lang. Haba na pila. Mura ata gasolina nyo ngayon ah. Mura ba? Rollback lang. Ah, rollback ba? Ah, kaya maraming papasari rollback. Haba pila eh. Okay na yan. Mas mabuti naman yung ganyan maraming customer. Nakakainit pag wala ano. Nakakantok. Yang init pa. So ayun guys, nagpasalim tayo. 100 full tank. So ayan guys, tuloy-tuloy na tayo. Ito yung way natin mga guys is ano, along madadaanan natin dito ang duty free at saka terminal 1 at yung duty free guys dati napakalakas nito pero nung nagsilabasan na itong mga ibang malalaking ano gaya ng SNR SM, Waterman, Super 8 halos parehas lang naman yung mga presyo eh. Ngayon nga lang, pag duty free, pagka pumili ka ng items, siyempre, ang pag nila duty free, yun. Pagka mapapagkama lang ng galing talagang galing sa ibang bansa. Ayan guys, ito yung LRT, bali dumaan siya sa ilog eh. Ito yung guys, yung panahon nung una, itong dinadaanan natin ito ay dagat. Kasama ito sa bahagi din na reclamation area ng Paranaque. Ito dati guys ay dagat. Yung nadaanan nating ilog, ano yun, tubig alat at tabang yun na pinagsama. Alam nyo guys, mas gusto ko pa yung ganito mainit kasi hindi madulas ang daan. Kumbaga pag nag-preno ka, nag-brake ka, kapit agad yung preno mo. Hindi kagaya guys, pag maulan, madulas. Lalo na yung ulan na hindi naman kalakasan, yung parang ambun-ambun lang. Mas madulas yun mga guys. Mas mabuti pa yung malakas na ulan, yung wash out. At isa pa, tulad nating magmumotor, kapag maulan, ayun, lagi kang basa. Kaya mas maganda yung iba, katulad nung iba, lalo yung nagtatransaksyon sila sa mga opisina, may daladalan na silang kaputa at kaputi at saka pamalit na sapatos, just in case mabasa. Kaya ito guys, yung duty free. Duty free Philippines. Ito naman sa tapat nila pa sila guys ng SNR. Ayan guys, siguro mga 10 to 15 minutes walang traffic doon sa kasunod na stoplight natin sa papuntang Terminal 1. 10 to 15 minutes andun na tayo sa LTO Pasay. Hindi naman tayo dito matatagalan kasi kumbaga for follow up lang sa releasing.
At may specific na tao na tayong kakausapin para dito. Ayan. Magandang araw guys. Yan guys, kung nakikita nyo may bandera o Philippine flag na yan, yun yung part ng Terminal 1. Sa ganitong pagmumotor guys, lalo dito sa Manila, sa totoo lang, mas maganda pang magmotor dito. Pero mas maraming kamuti dito, akala ko sa probinsya lang. Mas marami pa nanditong kamote sa city. Palibasa siguro, mga lisensya, picture, hindi na nalalaman yung batas trapiko. Ayan guys, yung entrance papuntang Terminal 1. Ayan, medyo maluwag guys. Kasi ito, mga basic na dito, araw-araw na yung traffic umabot dito hanggang doon sa dulo sa stoplight. Ngayon maluwag-luwag. Siguro kaya maluwag, medyo bawas ang pasahero dahil nga sa ang gobyerno ay nag-issue ng memorandum na walang pasok yung mga public school. Yan, kaya kung mapapansin natin, napakaluwag. Pagdating natin doon sa stoplight na yun, kakanan tayo. Kakaliwa, sorry. Pag kumanan tayo, papuntang Terminal 2. Yan guys, yung mga jeep na yan, saka yung mga taxi, napaka-delikado yan. Kaya kung maaari at may puwang, lalayo ka na dyan. Pero guys, ang technique yan, gaya ng mga taxi, mga jeep, ang tintinsin lagi niyan, lalo at may mga footbridge, ang tintinsin yan lagi guys, maging aware na tayo, is pakanan. Bakit pakanan? Kasi sa kanan, yan ang gagaling yung mga pedestrian o yung mga pasahero. Kaya sa ganyan, aware ka na, lalo na sa mga footbridge or tapat ng eskwelahan. Actually, sa tapat naman ng eskwelahan, hindi mo na kailangan patakbo ng mabilis. Ang pinaka-normal dito, city driving, 40 kph. Kaya konti na lang guys, pagkaliwa natin dito sa stoplight, sa susunod na stoplight pa domestic road tayo. Kalimitan guys, ang motor dito nakadalo ko traffic, dito nakapisto kami sa kanan. Kasi mas bilis dito ang flow at saka medyo maluwag. Okay, bye. Yung pick up, alanganin. Dapat papunta pa lahat siya ng gasolinahan sa pinaka-outer lane, dapat siya sa kanan pumesto, hindi sa inner lane. Ayan guys, ito yung entry ng Naiyak, papuntang Terminal 3 or pa Skyway ka South and North, yan ang entry. Guys, pagdating dito sa traffic light na ito, kakanan na tayo, domestic road. Yung LTO Pasay dito sa domestic road, halos katapat siya ng Cebu Pacific.
murang gasolina dito ah. So ayan guys, 5 minutes na lang, andito na tayo. Yan, ito guys yung ano yan, loob yan ng ano eh, ng Terminal 2. Nariyan yung mga aeroplano guys, hindi naman natin makita yan, may pader. Pero andyan yung mga aeroplano. Tapos dito guys, sa Parañaque, more on ano dito, logistic. Yan yung buntot ng aeroplano. Siguro inaayos yan dyan, nakaparada. Ayan. Ayan guys, LTO na tayo. Saan ba ang entrance ng LTO? Dito ata, ayan. Ayan sa ganito. Hindi ata dito. Boss, dito ba yung LTO? LTO. Sa kabila pa ba? It's paid dito eh. Mali. Salamat po. Alam mo guys, 3 beses ako pumunta dito, nagkakamali pa ako. Yan, Cebu Pacific Coffee. Kaya salamat po sa pagbibigay ng puwang. At location tayo guys pumunta dito, pero nagkakamali pa rin tayo. Ano kasi, asul din ang kulay. Yan, ito pala yung LTO. Yan. Ayan, yan, Cebu Pacific. Ayan, daming motor. Sir, dito parking motor. Sir? Dito ang parking ng mga motor. Parking? Oo. Pili dito. Oo. Kailangan yun, sir. Dito sa ticket na. Ay. Ayan, guys, medyo puno. Hanap tayo. Papark ka? Hindi. Pampuno ah. Ayun, medyo nakakuha tayo mga kakuya ng park sa Pabukana.
Ayan guys, for today's video, mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe lang para mag-subscribe natin si Kuya Dor para sa ibang update pa ng mga video na i-upload. Ayun, magandang araw guys, bye bye.